Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Ngayon, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga papi. At for today's video po ay ang gawin po natin na reaction ay itong panggagalaitin itong dalawang tropa nito, si Kuya Jonathan na vlogger, dito sa ginawang pagpapatawag nitong barangay dito kay Kuya Jonathan, dahil nga po dun sa naging reklamo ni Ma'am MK Inday Okray dito kay Kuya Jonathan. Gawa nga po doon sa mapanirang video nito si Kuya Jonathan laban dito kay Ma'am MK. At dito mga ka-business, mga papi, sa nangyaring ito, kaya masyado nang gagalaiti dito ay itong dalawang tropang vlogger nito si Kuya Jonathan. Anin ko itong isa mga ka-business, mga papi. Kumbaga may dahilan ito para gumawa ng reaction video. Kasi totoong naidamay nito si Kuya Jonathan ang pangalan niya doon sa pag-uusap nilang yun doon sa barangay. Pero yung isa na nag-reaction video din at nadamay din daw yung kanyang pangalan doon sa ginawang pagpupulong na yon, ay wala po hindi talaga nadama yung kanyang pangalan dyan Hindi nadama yung pangalan niya doon sa pag-uusap na yon. At ito naman po mga ka-business, mga papi, itong patungkol dito sa isa, dito kay Thinking Body, pangalanan na po natin, ay nagawan ko na po ito na reaction. Yung paggagalaiti niya na nadamay nga daw po yung kanyang pangalan doon sa pag-uusap na yon. At totoo po hindi mga ka-business, mga papi. Ang sabi ko nga, hindi ko nga alam kung bakit ito nanggagalaiti at pilit dinadawit yung kanyang pangalan na yun nga, nadawit daw siya doon. Samantalang hindi naman siya idinamay ni Kuya Jonathan doon. Kumbaga nagpapakapiling itong si Thinking Body na idinamay siya doon. Sabi ko nga ay baka guilty. Kaya kahit hindi nadamay yung kanyang pangalan, ay feeling niya ay nadamay na siya. Kasi nga guilty, di ba? Bueno mga ka-business, mga papi, sabi ko nga na-reactionan ko na yan kay Thinking Body na yan. Yung panggagalaitin niyang nadamay siya at maging yung paninisi niya dito kay Ka-Business na yun nga, gusto niyang ibaling kay Ka-Business yung sisi kung bakit nakagawa ng ganitong video itong si Kuya Jonathan. Kasi kuno ay si Ka-Business daw ang nagturo na mag-vlog itong si Kuya Jonathan. Nasabi ko nga dyan ay kung hindi naman nila ginawa ng YouTube channel itong si Kuya Jonathan, ay kahit marunong na yan mag-vlog, ay hindi naman yan makakapag-upload ng mga ganong video. Yun mga ka-business, mga papi, sabi ko nga tapos na yan. Dito tayo ngayon
sa panggagalaitin nitong dalawang ito dito sa barangay na humawak ng pag-uusap nitong si Kuya Jonathan at nitong si MK Inday Okray. Ang sinasabi nitong dalawang tropa ni Kuya Jonathan na vlogger na ito ay naging bias. Naging bias daw dito ang barangay. Pinapalabas nila na nagkaroon ng anomalya sa paghawak ng barangay sa pag-uusap na ito. At sabi nila ay pinagkaisahan daw itong si Kuya Jonathan dito sa barangay. Kumbaga pinagtulungan. Samantalang kung tutuusin, ay wala naman sila dun sa pag-uusap na yon. Kaya paano nila nasabi na itong si Kuya Jonathan ay pinagtulungan doon sa barangay? Na hindi nga nila sinamahan si Kuya Jonathan eh. Nung unang padalhan ng barangay, itong si Kuya Jonathan ng summon, hindi nila sinamahan si Kuya Jonathan at kung ano-ano yung naging alibay nilang dalawa para hindi samahan ito si Kuya Jonathan. Pero ang tingin ko dito mga kabisnes mga papi, sinadya nila. Sinadya nilang hindi samahan si Kuya Jonathan doon sa barangay. Dahil maaaring alam nila na pagkaharap na ng lupon ito si Kuya Jonathan, ay maaaring doon ay harap-harapang ilaglag sila nito si Kuya Jonathan sa harap mismo ng lupon. At pag nangyari yon, mawala na sila ng tanggi doon. Laglag na laglag sila doon. Dahil harap-harapan silang ilalaglag nito si Kuya Jonathan. Yun yung nakikita kong dahilan kung bakit hindi nila sinamahan ito si Kuya Jonathan doon pa lang sa unang pagpapadala dito kay Kuya Jonathan ng summon. Ngayon, dahil alam nila na nagrereklamo ay taga-Japan, ay iniisip nilang hindi magtatagal ito si Ma'am MK dito. At ang inaasahan nila ay pag hindi sinipot nito si Kuya Jonathan, itong unang summon na ipinadala sa kanila o ipinadala dito kay Kuya Jonathan ay tatagal pa ng 1 week to 1 month yung kasunod na summon na ipapadala dito kay Kuya Jonathan. Ngayon, ang nakikita natin taktika nitong dalawang tropang vlogger nito si Kuya Jonathan na ito ay yung delaying tactic. Gusto nilang i-delay yung pagpunta dun sa barangay para makaalis na ito si Ma'am MK. Ngayon nga naman, pag wala na dyan si Ma'am MK sa Pilipinas, nakauwi na ng Japan, ay paano pa? Sino pang haharap kay Kuya Jonathan? Sino pa magpapatawag kay Kuya Jonathan dyan sa barangay? Ganon yung taktika nila. Ang hindi nila inaasahan at mukhang hindi nila alam ay may karapatan ang barangay na araw-araw ipatawag yan si Kuya Jonathan o di kayo sunduin niya si Kuya Jonathan kung ayaw pumunta nito si Kuya Jonathan o ayaw tugunan ni Kuya Jonathan yung summon na kanila ipinadala dito. Lalo na nga itong complainant ay hindi naman taga rito sa Pilipinas, hindi dito naka-stay sa Pilipinas. Ngayon naghahabol ng biyahe yung complainant. Kaya itong barangay mauobliga na ipatawag itong si Kuya Jonathan. Sabi ko nga kahit araw-araw ipatawag ng barangay ito si Kuya Jonathan, walang kaso doon. Magkakakaso lang dyan ang barangay kung pwepersahin nila itong si Kuya Jonathan na pumunta doon sa barangay. Kung dadamputin ito ng barangay at persahang dadalhin sa barangay para makipag-usap, doon magkakaroon ng paglabag ang barangay. Pero dahil imbitasyon ang ginawa, pakiusapan, ang ginawa ng barangay dito kay Kuya Jonathan, na tinugunan naman ni Kuya Jonathan, kusang pumunta doon si Kuya Jonathan, kasama itong si Ate Jenny. Kaya anong kaso doon ng barangay? Ano nilabag doon ng barangay? Tapos kung maka-question sila sa protocol ng barangay, ganun-ganon na lang. Na para daw yung patakaran ng barangay ay hindi dito sa Pilipinas yung batas. Ganun nilang questionin yung protocol ng barangay. Na para bang sila yung nakakaalam ng pagpapatupad ng batas. Diba mga kabisnes, mga kapapi? Mukhang gustong palabasin kasi nitong dalawang ito ay inutil itong barangay na nagpatawag kay Kuya Jonathan. Inutil itong barangay na nag-ayos dito sa problema ni Kuya Jonathan
at nito si Madam MK. Yan yung gusto nilang palabasin dyan. Tapos dun sa naging pag-uusap naman, ay nakita naman natin na binibigyan ng barangay ng pagkakataong magpaliwanag itong si Kuya Jonathan sa bawat tanong nitong si Ma'am MK. At nakita nga natin paulit-ulit na tinatanong ng barangay na yan bang sagot mong yan ay totoo. Kahit nga dun sa sinabi nitong si Kuya Jonathan na yung nag-upload ng video niya at yung kasama niya dun sa paggagawa ng video niyang yon ay yung mismong gumawa ng kanyang channel. Inulit-ulit ng barangay yun kung totoo ba yan sinasabi mong yan. Sinabi nga doon ng barangay yung totoo lang ang sabihin mo. Pero pinanindigan doon ni Kuya Jonathan Pinanindigan niya na kasama niya yung taong yon at yung tao din yun ang mismo nag-upload ng video niyang ginawang yon. Pinanindigan niya sa harap ng mga lupon. Tapos nakita din naman natin doon na yung bawat tanong ni Ma'am MK dito kay Kuya Jonathan ay agad na pinapasagot nitong mga lupon dito kay Kuya Jonathan. At pag sumagot na ito si Kuya Jonathan, ay kaagad na may paglilinaw yung lupon. Ngayon ba sinasabi mong yay totoo? Napanood nyo naman yung video mga kabisnes mga papi, diba? Na kung tutuusin niya mas marami pa yung naging paliwanag doon o naging salita ni Kuya Jonathan kaysa dito sa nagrereklamo Kumbaga binigyan talaga ng pagkakataon nito mga taga-barangay na magpaliwanag itong si Kuya Jonathan dito sa inaakusan nito si Ma'am MK. Kaya papaano nila masasabi na itong si Kuya Jonathan ay pinagkaisahan dito sa barangay, pinagkaisahan ng lupon? Paano nila masasabi na naging bias dito ang barangay? Tapos dun sa sinasabi nilang walang kasama itong si Kuya Jonathan na higit na nakakaunawa, anong tingin nila kay Ate Jenny? Si Ate Jenny walang pang-unawa? Hindi marunong umunawa ito si Ate Jenny? Yun ba yung gusto nilang palabasin dito? Ay malinaw naman na ang kasama doon ni Kuya Jonathan sa pagpunta doon sa barangay ay si Ate Jenny. Tapos isa pa, nandun din si Ka-Business. Nasabi nga ni Ka-Business, kung nakita naman niyang dihado itong si Kuya Jonathan, ay hindi din naman siya papayag. Hindi din siya papayag na gigipitin itong si Kuya Jonathan kasi nga beneficiary niya ito. Kahit pa sabihin itong si Ma'am MK ay kanya reactor, hindi pa rin siya papayag kung makikita niya na itong si Kuya Jonathan ay ginigipit o nasasaalang-alang yung karapatang pantao. Malinaw yung sinabi ni Ka-Business na hindi naman niya kakayang ito si Kuya Jonathan ay malagay dun sa alanganin na sa tingin niya ay hindi na tama o hindi na makatwiran. Kaya doon pa lang, bagamat si Ka-Business ay nag-o-obserba o nagdo-document nung pag-uusap dun sa loob ng barangay hall, ando ba rin yung katotohanan na hindi papayag itong si Ka-Business na margabyado ito si Kuya Jonathan o maapakan at malabag ang karapatang pantao nito. At kung tutuusin mga Ka-Business mga papi, nakita naman natin na may video. May video ng buong pag-uusap itong sila Kuya Jonathan dito sa barangay. Nakita natin na hindi lang naman si Ka-Business yung nag-video Pati itong si Wakiwak naka-video din yan. Ngayon kung may maghahabol o magrereklamo dito sa naging pag-uusap ni Ma'am MK at nitong si Kuya Jonathan dito sa barangay, ay pwede naman nilang ipa-review yung video na yan Pwede nilang ipa-review ng walang kakat-kat yung video yan. Kasi ang sinasabi nito nung isang tropa ni Kuya Jonathan, itong gumawa ng kanyang YouTube channel, ay bakit daw may mga tutot yung video? May mga salitang hindi ipinarinig. Ay kung tutukusin, pasalamat ka pa nga dahil hindi ipinarinig yung mga sinasabi nyo ni Kuya Jonathan Dahil kung tutuusin ay pangalan mo yung sinasabi doon ni Kuya Jonathan na hindi na ipinarinig ni Ka-Business sa publiko.
Tapos syempre may ibang mga tutot doon na may mga bad words na nababanggit kaya nilalagyan nila ng tutot. Pero kung talagang gusto mong marinig yung buong video na walang mga tutot na sinasabi mo, ay pwede mo naman puntahan yan si Ka-Business o kaya itong si Wakiwak. At panoodin mo ng buo yung mismong naging pag-uusap nilang yon. Kasi kung tutuusin, pwede mo namang hilingin yan eh. Dahil nadawit nga yung pangalan mo, di ba? Pwede mo requestin yan ng panoodin mo ng buo. At hindi naman yan ipagdadamot sa'yo. Ngayon, kung may reklamo talaga kayo dito sa pag-uusap na ito, ay di, sampahan nyo ng kaso. Sampahan nyo ng reklamo yung barangay na nag-ayos diyan kay Kuya Jonathan at Ma'am MK. Total, sabi naman niya nito si Thinking Buddy. Pag uwi niya dito sa Maynila, dahil sila ay nandun sa, hindi ko na matanda kung anong probinsya ba yung sinabi ni Thinking Buddy, kung saan sila nandun. Pag uwi daw niya dito sa Maynila, ay gagawa din sila ng aksyon. O di gawan nyo ng aksyon. Reklamo nyo ngayon yung barangay. Kasi sabi nyo, bias yung barangay eh. Pinaratangan nyo na bias yung barangay. Dahil pinagkaisahan nila itong si Kuya Jonathan. Yun yung tingin nyo. Pero, para sa akin, ang tingin ko dito, kaya kayo nang gagalaiting ganyan, kasi, hindi nasunod yung plano nyo. Na-delay yung pag-uusap nito sila Ma'am MK at Kuya Jonathan sa barangay hanggang sa makaalis itong si Ma'am MK. Hanggang sa makauwi itong si Ma'am MK diyan sa Japan. Dahil alam nyo, hindi naman talaga pwedeng persahin ito si Kuya Jonathan ng barangay. Hindi naman talaga pwedeng damputin yan para dalhin doon sa barangay. Dahil labag na ngayon sa batas. Yun yung sinasabing overpower. Kung ito si Kuya Jonathan ay sa pilitan dadalhin sa barangay, ay hindi naman pinilit yan eh. Hindi sa pilitan din nila yan doon. Kusayang pumunta doon, kasama ito si Ate Jenny. Walang sa pilitang nangyari. Pero alam nyo, sa totoo lang, believe din ako sa inyong dalawa. Napakatatapang nyo para akusahan nyo itong barangay na mga ito'y bias. Na ito mga ito'y gumagawa ng anomalya dyan sa kanilang barangay. Ang lalakas ng loob nyo. Hindi nyo man lang naisip na pwede kayong ireklamo ng barangay dyan sa mga pinagsasabi nyo, dyan sa paratang nyo yan sa barangay. Tapos pati yung pag-upload ng video nito si Ka-Business doon sa naging pag-uusap ngayon ng barangay, ay isa sa sinasabi nyo may bias. May anomalyang nangyari doon sa barangay na parang may pinaboran ang barangay at ginipit itong si Kuya Jonathan. Dahil sabi nyo, ay hindi dapat inilalabas yung ganyang pag-uusap. Dahil, kumbaga, nasasaalang-alang ang karapatang pantao din itong si Kuya Jonathan. Ay samantalang doon sa video, inilinaw naman ng mga lupon kung pumapayag itong si Kuya Jonathan at itong si MK na i-upload yung video na yan. Na mailabas yung video na yun sa publiko. At parehong sumang-ayon itong dalawang ito. Inulit pa nga, hindi lang isang beses tinanong eh. Isinigurado pa nung lupon kung pwede ba na i-upload itong video na ito. At pareho silang sumang-ayon. Kaya ano nilabag dyan ni Ka-Business? Ano sa tingin nyo nilabag dyan ni Ka-Business? At paano nyo masasabi na may pinapaboran ang barangay nang dahil dyan sa pag-upload ng video yan? Ay samantalang itong dalawang nagharap ng pulong na ito sa barangay ay pumayag na yung pag-uusap na yun ay ma-upload sa social media. Kaya walang nilabag ang barangay dyan at wala ding nilabag ito nag-upload ng video. Maging doon sa sana'y pagbubura ng channel nito si Kuya Jonathan. Kung tutuusin, walang nilabag din doon. Na ipinipilit ngayon dito sa comment section na isa yun sa nilabag ng barangay at nito mga nandun sa loob ng kwarto na yon na humawak ng cellphone nito si Kuya Jonathan. Dahil bago sinubukang i-delete yung channel na yan, ay malinaw naman tinanong itong si Kuya Jonathan kung willing siya na ipa-delete niya itong channel na ito. Para nga maiwasang pag siya'y galit,
ay makagawa na naman siya ng video na hindi magandang mga salita na naman sasabihin niya doon sa kanyang kagalit. At may upload nga dito sa kanyang channel na ito. Willing dyan si Kuya Jonathan. At ang gusto pa nga dyan ni Kuya Jonathan, basagin yung kanyang cellphone sirain yung kanyang cellphone para mawala na lang daw yung kanyang YouTube channel Pero pinigilan siya doon ng mga lupon. At ang sinubukan na lang nila ay i-delete yung channel nitong si Kuya Jonathan. At para sa akin, kahit na-delete yung channel na yun, walang nilabag doon ang kahit sino. Dahil bago nga nila ginawa yon, ay humingi sila ng pahintulot dito kay Kuya Jonathan. Ilang beses tinanong itong si Kuya Jonathan kung willing ba siya na i-delete na yung channel na yon. At ang sabi nga dyan ni Kuya Jonathan willing na willing siya. At gusto na talaga niya ma-delete yung channel na yon. Dahil nakikita niya na yung channel na yon ang nagpapagulo sa buhay niya. Hindi na niya tinitingnan yung channel niyang yon bilang libangan, kundi tinitingnan niya na yon bilang isang problema. Kaya paano may nilabag dito itong mga humawak ng cellphone ni Kuya Jonathan at sumubok na nag-delete ng kanyang channel. Maging yung pagpapahawak ni Kuya Jonathan ng cellphone, dito sa mga humawak ng cellphone ni Kuya Jonathan, ay may permiso din dyan si Kuya Jonathan. Hindi naman nila sa pilitang kinuha kay Kuya Jonathan yung cellphone Si Kuya Jonathan mismo ang nagbigay. Ngayon cellphone niya ay nandun kay Nanay Marita Kinuha ni Kuya Jonathan, inabot kay Ate Jenny. Si Ate Jenny yung unang nagsubok mag-delete. Tapos nung ipasa dun sa ibang magdi-delete sana, tinanong muna ng lupon kung okay lang ba nahawakan ng ibang tao yung cellphone ni Kuya Jonathan. At pumayag naman si Kuya Jonathan. Kusang loob siyang pumayag. Nahawakan ng ibang tao yung kanyang cellphone para ma-delete yung kanyang channel. Kaya anong paglabag doon mga kabisnes mga papi? Paano lumabag sila doon sa ginawa nilang yon? Sa isang banda tama naman ito si Thinking Buddy. Na korte lang may karapatang sa pititang magpa-delete ng YouTube channel dito kay Kuya Jonathan. Kaya lang hindi naman nga sa pilitan yung ginawa Pinakiusapan. Tinanong si Kuya Jonathan ng maayos kung willing ba siya na burahin o i-delete yung kanyang channel. At si Kuya Jonathan ay kaagad naman niyang pumayag. Kaya kahit hindi korte yung nandun, dahil nga pumayag naman ito si Kuya Jonathan, at yun nga, ang kaisipan na rin naman niya ay yung YouTube channel niya yung nagpapagulo sa kanyang buhay, ay pumayag siyang i-delete yun. Willing na willing siyang i-delete yun. Kaya wala naging paglabag doon kahit hindi korte yun. Tuturusin, wala naman talaga nag-utos Kumbaga hiniling lang nito si Ma'am MK na i-delete itong channel ni Kuya Jonathan. Kumbaga yung hiling. Pakiusap yun. Hindi yun utos. Pero doon nga po sa pakiusap na yun ni Ma'am MK, ay tumugon naman si Kuya Jonathan, pumayag siya. Kaya sabi ko nga, wala silang nilabag doon. Hindi katulad nung sinasabi nitong dalawang tropa ni Kuya Jonathan na ito, na may malaking paglabag doon, na nalabag doon ang karapatang pantao nito si Kuya Jonathan. Ay kung tutuusin niya, kayo na lang yung nagpupumilit dito kay Kuya Jonathan na mag-YouTube Na kung si Kuya Jonathan yung tatanungin, ayaw na niya Kahit labag na nga sa loob niya yung pag-YouTube. Ipinipilit nyo pa rin. 'Di ba mga kabisnes mga papi? Kasi malinaw naman na kahit sa inyo sinabi ni Kuya Jonathan na parang ayaw na niya mag-YouTube Pero ano sinasabi nyo? Pag sinasabihan ni Kuya Jonathan na ayaw na niya mag-YouTube, patuloy yung hinihimok si Kuya Jonathan mag-YouTube, sige ituloy mo lang yan. Na tumatanggi na nga yung tao. Tapos sasabihin nga nito si Thinking Buddy na pagbalik nga niya dito sa Maynila ay magkakaroon sila ng hakbangin. O edi gawin nyo, magreklamo kayo. Reklamo nyo yung barangay na sinasabi nyo naging bias dito sa paghawak ng kaso nitong si Kuya Jonathan at nitong si Ma'am MK. Reklamo nyo yung barangay, go. Bias pala yung barangay. 'Di ba? Tapos doon nga pala sa sinasabi nitong si Thinking Buddy at saka nitong si Renji na kaila ka business na tutong
mag-vlog itong si Kuya Jonathan? Maaari po. Maaaring dito nga po sa poder nila ka-business na tutong mag-vlog itong si Kuya Jonathan. Pero may napanood kasi akong video ni ka-business na ang isa sa nagturo dito sa pagbablog kay Kuya Jonathan ay itong si Thinking Body. May video po niya si ka-business na itong si Thinking Body ang nagtuturo dito kay Kuya Jonathan kung paano mag-vlog. Kumbaga nasa poder lang ni ka-business nung panahong yun. At binigyan niya po ng permission nitong si ka-business na sumali itong si Kuya Jonathan doon sa solo vlog challenge. Tapos nagkaroon pa nga siya ng vlog doon kay Ate Myra na ikinain nga niya sa labas itong si Ate Myra. Totoo po yun. Nalapanood ko din naman doon sa vlog eh. Pero doon sa pagtuturo na mag-vlog itong si Kuya Jonathan, ay ang alam ko ay tinuruan niya ni Thinking Body habang sila'y nandun kay Laka Business. Kaya doon sa usaping nagturo sa pagbablog kay Kuya Jonathan, ay ang tingin ko ay mas si Thinking Body yun. Kasi yun nga yung nakita ko eh. Tinuruan ito si Thinking Body kung paano mag-vlog itong si Kuya Jonathan. Nasa vlog naman po yan ni ka-business, pwede nyong balikan. Mga ka-business, mga papi. Hindi ko nga lang alam kung bakit ito si Thinking Body at itong gumawa ng YouTube channel nitong si Kuya Jonathan ay parang ginigiit nila o pinapalabas nila na ito pa si ka-business yung may kasalanan. Na ito si Kuya Jonathan ngayon nag-YouTube na. Ay samantalang sabi ko nga, malinaw naman na hindi makakapag-YouTube yan si Kuya Jonathan kung yan ay hindi nyo ginawa ng YouTube channel. Wala, kahit yung marunong na mag-vlog, kahit yan ay bihasa na mag-vlog, hindi yan makakapag-vlog o hindi yan makakapag-YouTube kung yan walang YouTube channel. Yan ang pinakang malinaw dyan. Tapos sasabihin pa nitong nag-create ng YouTube ni Kuya Jonathan na kahit i-delete yung channel na yan ni Kuya Jonathan, ay pwede pa magpagawa si Kuya Jonathan sa ibang tao ng another YouTube channel ulit. Ay paano nga magpapagawa yan si Kuya Jonathan ng YouTube channel? Ay ayaw na nga niya mag-YouTube. Sinasabi naman niya yan doon sa harap ng lupon na pinagsisisiyan na niya na nagkaroon pa siya ng YouTube channel. Kaya paano pa siya magkakalakas ng loob na magpagawa pa sa iba? Ay alam nga niyan dyan siya nagkakaproblema. At siya nga yung may gustong ipadelete na yan. Kayo lang yung nagpupumilit na ipagpatuloy nito si Kuya Jonathan yung pag-YouTube. Kaya sabi ko nga mukhang may plano pa kayo eh. Mukhang hindi pa tapos yung plano nyo eh. Kaya ayaw yung patigilin nito si Kuya Jonathan dito sa pag-YouTube eh. At kung ano man yung plano nyo yun yung hindi natin alam. Pero ang pinagtataka ko nga dyan, ay bakit sa kabila ng ayaw na nga nito si Kuya Jonathan na mag-YouTube, ay pinipilit nyo pa rin itong si Kuya Jonathan, hinihimok nyo pa rin ipagpatuloy yung YouTube. Malinaw naman yan dyan sa vlog nyo eh. Napatuloy yung hinihimok itong si Kuya Jonathan na ipagpatuloy yung YouTube eh. Napakalinaw. Napakalinaw dyan sa sinasabi nyo sa vlog nyo. Na kung tutusin ito si Kuya Jonathan ay ayaw na nga. Kayo lang yung pumipilit. Kaya doon sa sinasabi nyo, nakawawa itong si Kuya Jonathan, doon sa mga nangyari, ay kayo naman yung nagiging dahilan eh, kung bakit nagiging kawawa itong si Kuya Jonathan eh. Kayo yung nagiging dahilan kung bakit humahantong ito si Kuya Jonathan doon sa nakakaawang sitwasyon. Kasi totoo naman yung sinasabi ni Kuya Jonathan, nagumulo lang yung buhay niya at nagkaroon lang siya ng malaking problema na ganyan simula nung nagkaroon siya ng YouTube channel. Samantalang nung wala siyang YouTube channel at tinutulong-tulungan lang siya nila ka-business, ay wala naman siya nagiging ganyang kalaking problema. Naaabot pa nga dyan sa barangay na maaari pa nga humantong sa pagkakulong niya. O diba mga ka-business, mga papi? Kaya tama si Kuya Jonathan. Nagulo lang yung buhay niya simula nung nagkaroon siya ng YouTube channel. Paano po mga ka-business, mga papi? Hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po. At yun sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa muntikong channel,
ay baka pwede naman po makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuluyang magtapos ay gusto ko lang pong i-shout out at pasalamatan itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong asawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong asawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po. At yung ganon din po dito kay Miss Lucky Me ng Japan. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta po sa akin channel. Maraming salamat po. At ganon din po dito kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa inyong pagsuporta. At yun, patuloy lang po nating suportahan ito si Ma'am Erlinda Official Vlog. Support po natin yan mga ka-business, mga kapapi. At ganon din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo at maraming salamat din po sa inyong suporta. At suportahan din po natin yan mga ka-business, mga kapapi. Jewel Channel. At yun, ganon din po dito kay Nana Channel TV. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa suporta nyo po. At yun, ganon din po mga ka-business, mga kapapi. Suportahan din po natin yan, Nana Channel TV. At yun, syempre ganon din po dito sa mga magigiting na kagwang ni ka-business. Ito sila Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Damulag Official, at Kagwang Istong Official. Shoutout po sa inyo at patuloy po natin suportahan yan ang lahat ng magigiting na kagwang ni ka-business. At syempre ganon din po itong aking mga kasama reaktor na ito sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Mamplers Channel, MK Inday Okray TV, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo at muli po ay maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.